Sabi nga sa mga, ang natin mga BOD natin, grabe no? Naalala ko that time sila, Mentor Jan, sila Coach Cheryl, nung ramdam na namin na sa kabila medyo down nito, medyo pa down na kinausap na kami. Kumbaga, nung sinabi nila na magtatayo ng company, sasama ba kayo sa amin? Ang sabi ko, yes! Yes, agad ako kasi bakit? Wala eh. Doon sa kabila, ramdam ko na ano talaga, yung income ko, pababa na ng pababa, hanggang sa wala na talaga, wala na pumasok that time. Kaya ang nangyari, sabi ko, baka mababalik ako ng empleyado that time. Buti na lang, nung time na yun, yan na nga yun, yung, kumbaga, kinausap na kami na magsasarili na lang ng company. Sabi ko, mukhang may pag-asa pa. Kaya, ayun, ang sabi ko, sasama talaga ako. Pero yung apply ko, yun talaga medyo, ano siya nun eh, hindi ko alam kung nagdalawang isip siya. Kaya ngayon, wala naman siya dito. Pero thankful ako sa kanya kasi bakit? Siya yung nagdala sa akin dito sa business. Kumbaga, siya yung tinuturing kong angel ng buhay ko. Kumbaga, wala man siya rito, grabe talaga yung pasasalamat ko sa kanya. Kasi kung hindi ko nakilala yung upline ko, malamang wala ako dito ngayon. Kasi bakit? Dito lang sa negosyo na to, dito ko lang naranasan yung mga pag-travel international, di ba? Magkaroon ng sasakyan, ano ba, kubita ng milyon, dito ko lang naranasan yan sa negosyo natin. Kaya palakpakan mo naman yan. Di ba? Kasi sa pagiging empleyado, kumbaga, hindi pinag-uusapan doon yung pagyaman. Ang pinag-uusapan doon, puro kailan yung sahod, magkano yung bonus, gano'n yung pinag-uusapan doon sa pagiging empleyado. Di ba? Sobrang sipag ko po sa pagiging empleyado. Sa isang araw po, 3 po yung uniform ko doon. Kasi bakit? Sa hotel po ako nagtatrabaho. Yung pinakahuling trabaho ko. Kaya sabi ko, kung sipag lang yung pag-usapan, di ba? Sobrang sipag ko sa pagiging empleyado. Kaya lang, nung na-invite ako dito, sabi ng mga upline ko, di ba? Yung sipag mo, i-apply mo lang dito sa negosyo. Kasi sa pagiging empleyado, kahit sobrang sipag mo dyan, hindi ka yayaman. Ang yayaman yung may-ari ng hotel. Kaya napaisip ako, sabi ko, tama nga naman, no? Kumbaga, ginagamit nila yung lakas natin. Tama ba? Kumbaga, kung ano yung meron ka, ginagamit ng ibang tao. Kaya lang, ang yung mayaman sila. Kaya sabi ko, that time, nung sabi ni Mentor Jobs na mag full-time ka na lang, di ba? Sabi ko, mag full-time talaga ako kasi bakit? Ayaw ko na sa pagiging empleyado that time. Kasi bakit? 3 years po ako sa pagiging empleyado sa hotel. Grabe, muntik pa nga ako dun eh, yung hindi ko naman sabi, basta muntik na ako doon, hindi makalabas, hindi makaano. Kasi sa sobrang pagod ko doon na straight sa pagiging, ang tawag na ito, sa duty, kumbaga straight siya, hindi ko nakayanan yung ganong hirap. Kasi bakit? Ang dami kong doon nililinisan na kwarto. 40 na kwarto yung naalala ko na hotel. Na nililinisan namin, kaya yung uniform ko doon 3 sa isang araw. Di ba? 3 sa isang araw. Bakit? Kung isipin mo, yung uniform ko doon, sa sobrang sipag ko, pwede mo siyang pigain sa sobrang pawis. Ganun ako kasipag guys sa pag-empleyado ko. Kaya sabi ko, kung hirap lang yung basihan, mahirap talaga yung dinanas ko sa pag-empleyado. Nung napunta ako dito, sabi ko, kakausap ka lang, di ba, isi-share mo lang yung negosyo. Sabi ko, mas madali. Di ba? Kahit na magpuyat ako, hindi ka naman pagod sa pagtatrabaho. Tama ba? So, yun, kumbaga, sabi ko, dito magpupuyat lang naman ako. Pero, yung pagpupuyat ko, pagyaman na. Sabi ko gano'n. Doon, hindi eh. Kumbaga, mag-duty ako sa umaga. Tapos, minsan, diretso pa hanggang madaling araw. Kaya sabi ko, nung nakita ko yung ganitong negosyo, baka ito na yun. Ito na yung pinagdarasal ko. Kasi that time, nung nag-apply pa lang ako nag-upload din kasi ako that time, nag-apply din ako ng Korean.
Kumbaga, gumawa ka ng passport to, tapos nag-exam din kami. Kumain hindi pinalan. Kaya sabi ko, itutuloy ko pa rin yung pag-abroad, pero ano na, yung mga parang waiter na, gano'n, service crew. Kaya lang, sabi ko, alit pala na sahod. Kaya sabi ko, Lord, baka merong mas magandang opportunity na para sa akin. Kaya siguro mga isang araw, 2 araw, doon ko nakilala yung upline ko, nag-message sa akin. Kumbaga, hindi ko rin siya kakilala. Kumbaga, na-invite niya lang din ako sa Facebook. Tapos, sabi niya sa akin, kung gusto mong malaman talaga na totoo yung negosyo, punta ka dito sa office. Kaya nung pumunta ako ng office, doon ko nalaman na totoo yung negosyo. Hanggang sa, ayun na, doon pa lang kumbaga sa previous. Kumbaga yung unang attend ko doon is yung tinatawag na NLO sa atin. Kumbaga, nakita ko sobrang daming tao. Tapos, patapos na kasi yun eh. Kumbaga, ang pinag-usapan na doon is mga pangarap. Kumbaga, sabi nung speaker doon, dito magkakaroon ka ng kotse. Magkakaroon ka ng savings. Makakapag-travel ka international. Alam niyo guys, nangyari lahat yun sa akin. Paano paggawa dyan? So, kumbaga, sa mga nandito nakasama namin, lalong-lalo na yung mga leaders ko dyan, actually, first time ko po makasama sa top 21 ng Tao Elevate. Di ba? Palakpakan mo naman yan. Tsaka first time ko rin maka-attend dito. Ganito pala. Di ba? Tapos, ang malapit pa nito, hindi lang po ako mag-isa. 7 po kami dito, yung mga leaders ko. Ayun po, nasa likod po sila. Ayan, si Coach John Lloyd, si Coach Anthony, si Coach Jet, si Coach Ryan, si Coach Eman, si Coach Jeff, ayan, 8 pala kami lahat. Tama, no? 8. Mga Tao Elevate. Tapos si Coach Jenny Gris, isa sa mga top 21 din. Ayan, so, kumbaga, sila yung dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Kasi sobrang, talaga nila, sobrang sipag nila. Kumbaga, sabi ko nung una, kasi nung sumama ako dito guys, alam niyo po, ang sumama lang sa akin na leaders ko is siguro mga 4 lang yata. 4 lang kami hanggang sa nawala yung 2, naging 2 na lang kami. Tapos, ayun, kumbaga, unti-unti na dumami ulit kami. Kaya nung first year, tsaka second, hindi po ako nakasama sa top 21. Ngayon lang po ako nakasama. Kasi po, dumadami na ulit kami. So, I hope na this year, this anniversary, kasama pa rin ako sa top 21 ng Tao Elevate. Alright, so, ayan sa mga baguhan dyan, yung mga kasama na sinama ng mga upline. Kumbaga, kami po yung, kami lang yung, yung nauna na, kumbaga, pinapakita namin dito kung ano yung magiging future mo dito sa Tao Elevate. Tama ba? Kasi nag-start din kami na kagaya mo. Kumbaga, parang ako, nung mga event ng top 21, kagaya mo, nandyan lang din ako, nakaupo, tapos nakikinig sa mga top 21. Kumbaga sabi ko, dating yung time magiging top 21 din ako. Ginaganyan ko yung sarili ko. Kumbaga, iniiim ko talaga na magiging top 21 ako. Kasi bakit? Gusto ko yung hindi naman sa basta gusto ko lang yung umakyat dito sa stage na, alam mo, kinakamayan ko yung mga BOs natin, may-ari ng company, diba? Hindi ko alam, basta gusto ko yung gano'n, yung kinakamayan sila. So, ayun guys, kumbaga, nangyari talaga. Kaya sa mga yung mga hindi pa po nakakasama sa top 21, kumbaga, i-aim mo din na darating yung time na kasama ka rin sa top 21. Tama ba? Hello? Ayan. So, ayan lang guys, kumbaga, yung mga hindi pa nakakasama talaga, i-aim mo lang talaga. Kasi, ang gusto mo lang is pakasama sa mga ganyan. Diba? Hanggang dyan lang talaga yan. Kailangan mo kasi, seryosohin talaga na kung gusto mo maging top 21, iyan mo lang talaga na maging top 21 ka. Tama ba? Hanggang sa makuha mo siya. Ganon lang guys. Kasi, ganon lang talaga ginagawa mo. Hindi ako pumapayag na sa susunod hindi ako makasama sa top 21. Tama ba? Kasi nakakaya naman sa mga leaders natin.
Di ba? Kasi tayo yung ano dito eh, parang tayo pinaka-model dito. Kumbaga, ipakita natin sa mga leaders natin, lalong-lalo na yung mga nasa abroad, yung mga OFW, kung ano yung magiging future nila dito sa negosyo natin. Kaya dapat, sa'yo pa lang, makikita nila kung ano yung magiging future nila. Tama ba? Kaya ipakita mo dapat sa susunod, ikaw na yung tatay dito at mag-share ng success mo. Yun lang guys, thank you so much! Alright, thank you very much.